siya talaga ang pangunahing suliranin ng bayan at ang solusyon para tayo makaahon na sa ating kahirapan ngayon ay mawala na siya sa pwesto. Kapangyarihan pa rin ng mamamayan yan, mag-incitement to sedition siya kung gusto niya, pero nasa saligang batas ang people power. Kaya hindi niya po pwedeng sabihin ang mga nagnanais na mag-people power ay mga kriminal dahil yan po ay nakaukit na sa ating saligang batas. Manigas siya kung siya ay ayaw niyang matanggal sa pwesto, bumitiw na lang siya. Dalawa lang po yan. Matatanggal at matatanggal siya sa pwesto dahil sa kahirapan ng ating mga kababayan or kusang loob na siyang aalis at baka matuwa pa siya. Matuwa pa sa ang Pilipino, ang ilan sa ating mga kababayan kung siya ay kusang aalis at may iwasan na ang kaguluhan. Pero kahapon po, State of the Nation Address. Ngayon, sana isa-isahin ko kung ano yung mga kalokohan niya at kabudulan na naman niya. Feeling ko alam niyo na naman yan. Kahit anong sabihin niya, ramdam nyo ang hirap ng pamumuhay. Ramdam nyo yung sakit ng tiyan. Ramdam nyo yung walang pera para magpagamot at pambili ng gamot. Ramdam nyo yung mahal na kuryente. Ramdam nyo yung mahal na presyo ng bilihin. Ramdam nyo yung kawalan ng balor ng piso. So bakit pa ako magsasalita? Di ba? Kayo na ang nakakaramdam dyan. Wala nang dapat sabihin na puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Sinasabi niya, peace and order, ramdam nyo na balik tayo sa panahon bago dumating si Duterte. Lantad na naman ang mga pinagbabawal na droga at lantad na naman ang kriminalidad. Dahil sino naman mga kriminal ang matatakot sa batas, samantalang alam natin, ang presidente mismo ang siyang pinakakriminal dahil siya ang mastermind ng korupsyon sa ating pamahalaan. So hindi na po ako magsasalita kung ano yung mga kasinungalingan sinabi niya sa SONA kasi kayo na po ang nakakaalam kung bakit puro kasinungalingan yan. Di ba po? Ang pag-usapan po natin ngayon, abay, tignan ninyo. Matapos nilang sampahan ang kaso na impeachment si BP Sara, lumabas ang Pulse Asia ratings, no? Pulse Asia survey for the presidential elections. Of course, malayo pa po yan, so talagang wala pang ibig sabihin yan. Pero kung ang nais nila mangyari ay masira ang pangalan ni VP Sara dahil sa impeachment na yan, kabaliktaran ang nangyari. Bakit ko sinasabi yan? Bago po itong survey na ito at bago talaga naisampa ang impeachment, halos humabol na si Leni Robredo. Ang huling survey, bago itong last na survey na ito, 10 points na lang ang agwat ni VP Sara kay Leni Robredo. Kaya nga, kapag siya ay nag-announce na siya ay tatakbo, 5 points na lang, statistical tie na yan. Pero ngayon, anong nangyari? Halos 26% ang naging agwat ngayon, ang lamang ni BP Sara kay Leni Robredo. Lalo pang naging pabor ang publiko na siyang susunod na presidente bagamat siya ay pilit na sinisiraan. At matinding paninira sa kanya. Corrupt daw si BP Sara, kasi kwando meron daw siyang relasyon, kasi kwando hindi ro niya rirespeto si Tatay Digong, no? Lahat na binato nila ang kay Inday Sara. Lahat ang putik binato nila pero walang tumatalab. Bakit? Kasi unang-una si BP Sara, hindi po yan pekeng tao. You get what you see. At wala po yung pretensions na she is perfect, no? Hindi po niya tinatago ang kanyang saloobin. Pag siya galit-galit. At ang taong bayan naman, nung inupakan niya yung sheriff na yon, talagang alam naman nila kung nasa ng puso ni Inday Sara Duterte. Bakit ka nga naman magpapagiba ng mga tahanan matapos ang isang napakatinding kalamidad, no? Na talaga matinding pagbaha sa siyudad ng Davao, no? Kaya lalo tuloy napamahal si BP Sara, bagamat sila ibinabalik at ibinabalik yan. So naalala tuloy ng taong bayan. Kaya nga pala nanapak si Inday Sara dahil doon sa kapakanan ng mga biktima ng bagyo na pinaalis pa sa sarili nilang mga bahay. Pwede namang ipagpaliban yan. So baliktad po ang nangyayari ngayon kay BP Sara kesa sa naging karanasan ni Jojo Binay. Si Jojo Binay kasi yung patuloy ang investigasyon ng Senado, bumagsak na bumagsak. Naku, naalala niyo ba ho? 80% ang talagang survey results ni BP Binay noong mga panahon na yon. Pero dahil hindi siya tinantanan ng Senado sa kanilang mga investigasyon, bumagsak siya hanggang naging number 3 na siya sa eleksyon. Ano ba ang pagkakaiba? Una-una, may pruweba na nagkaroon ng tagong yaman si BP Binay. At yan nga ay kinunan pa ng drone at ipinakita sa lahat yung mala Disneyland na kanyang farm sa Batangas, no? May ganun ba si BP Sara? Wala. Kasi ang tahanan niya, simpleng-simple sa Davao, ang tahanan niya sa Metro Manila, inuupahan.
At saka yung bahay niya, nakarating na ako doon, kinakain pa ng anay. Kasi nga syempre, kung kukuha ka naman ng mahal na bahay na upahan na hindi kinakain ng hanay, edi mahal. Pero dahil limitado nga ang sweldo ng isang vice president, at tingin ko kalahati ng sweldo niya as vice president napupunta na dun sa tahanan niyang inuupahan, ang nakuha niyang bahay yung inaanay na, no? Bagamat nasa magandang subdivision. Pero mark my word, inaanay po yan. Miski kunan ng larawan niya na hindi naman sa kanya, magtatanong ka. Pwede namang umupa pa ng mas magandang bahay ang isang vice president. Sa katunayan, pwede naman magkaroon ng official residence ang vice president. Bakit nga ba wala pang vice president's residence, no? Sa Amerika, meron po yan. Dapat pabahay natin ang ating vice president. Pangalawa, kasi si VP Sara, bagamat naging mayor ng Davao City, wala kang naririnig na kwento sa mga Davao na kada building na itatayo, meron siyang unit. Walang ganun. Samantalang lantad ang kwento na ganyan kay Jojo Binay. Ay, wag po kayong wag kayong magkakamali. Talagang si Jojo Binay, napakalapait sa aking pamilya. Ang lola ko po at saka nanay ko, inampun yan. Estudyante po yan ng nanay ko sa high school sa Pasay. Awang-awa ang nanay ko kasi palaging antok, palaging gutom, palaging pawis at ang pangit-pangit na maitim. So inampun yan. Pero yung aking tiya, na kapatid ng aking nanay, talagang sinasabi, ba't yung ba dinadala sa ating pamamahayan? Mukhang magdanakaw. Pero sa totoo lang, love na love yan ng nanay ko at love yan ng lola ko. Pero yun nga po, may mga chismis-chismis. Sa katagal-tagal na naging mayor si Jojo Binay, na kada may nagtatayo ng building dyan, dapat meron siyang unit na ibinabigay. Wala namang ganung chismis kay VP Sara. So ang importante talaga is, bagamat parehong estilong ginagawa nila, wala naman silang nauungkat na baho kay VP Sara. Kaya hindi tumatalab ang paninira. Instead na tumalab, lalo pang nagpapalakas kay VP Sara ang mga tira ng kalaban niya. Kaya nga ako, sige, ituloy nyo ang tira nyo kay VP Sara para lalo pa siyang lumakas. Tignan ninyo mahigit 20% na ang agwat niya kay Leni Robredo ngayong nagsimula ng impeachment. Kapag pinatuloy nyo pa yan, baka maging 30% na ang agwat, 30 points na ang agwat ni VP Sara kay Leni at kahit magsani puwersa pa sila ng mga bangag, wala rin mangyayari. May mga nagsasabi, kapag inendurso ni Marcos si Leni Robredo, makakahabol si Leni. Hello? Negative 59 kaya ang Marcos, sa tingin nyo, meron niyang kapasidad para mag-endurso? Kahit sinong i-endurso ni Bangag, lalong hindi iboboto ng taong bayan. Kaya kung ako si Leni at gusto niyang magkaroon ng kahit anong papanong pagkakataon na matalo si VP Sara, ay nako, papakiusapan niya si Bongbong Bangag. Huwag mo kong i-endurso. Dahil ang pag-endurso mo ay kiss of death. Dahil sino ba naman ang boboto sa itang tao na inendurso na alam ng lahat ay bangag at korap? Yung corruption niya sa flood control scam, ngayon na lumabas yan dahil kay Zaldico. Pero alam naman natin na ang dugong Marcos, dugong magnanakaw yan dahil ang ama niya, Marcos Dictator, the senior, talaga namang sinabi ng Guinness Book of World Record, wala nang tatagulo sa pagiging kurakot. Kaya, wag na kayong matakot na kapag nagkaroon ng endurso si Marcos kay Leni Robredo, makakahabol siya. Totoo, ang magiging advantage ni Leni Robredo, yung pera ng gobyerno at saka yung local government units. Well, yung local government units, hindi siya makakaasa dyan. Kasi mga politiko, magaling ang radar. Kapag naamoy nila na talagang si VP Sara na ang susunod na presidente, lahat yan susuporta kay VP Sara, whether or not sila nag-impeachment. Magagaling yung mga politikong yan. At siya, ang magiging asta niyan, parang hindi nila tinalikuran si BP. Madami nga na talagang napakalapit kay BP, nag-abstain pa doon sa impeachment. Ang buong akala nila, pag nag-abstain, makakakuha pa rin sila ng kwarta. Siyempre, hindi ibibigay ang kwarta sa kanila nang walang yes. Sa akin naman, masama rin yung ginawa ng mga kaalyado na nag-abstain pa. Kasi yan ay nagpapatunay na hindi sila tunay na kaalyado, hindi sila tunay na kaibigan. Dahil nagnanais pa rin silang kumubra ng kwarta sa pamamagitan ng abstention. So sa akin, ang tanging mga tunay na maasahan lamang ay yung mga bumoto ng no to impeachment. Dahil yan talaga yung merong mga paninindigan. May mga bayag, lalaki o babae, may mga bayag para sumuporta sa dapat na manungkulan sa ating taong bayan. So ang magiging advantage lang talaga ng endorso ng Malacanang ay yung pera. Pero yung pera naman, sa tingin ko, tatanggapin ng taong bayan yan. Pero sa huli, iboboto pa rin nila si Inday Sara Duterte. Kasi nga si Inday Sara, hindi nila naintindihan, hindi lang yan ordinaryong kandidato.
dahil napakahirap na naging buhay ng taong bayan sa ilalim ng Marcos Jr., ang tingin talaga nila kay Inday Sara ang tanging pag-asa para makaahon sa kahirapan na ito. Gutom ang taong bayan at wala ng pag-asa dahil bangag nga ang presidente. So yan ngayon ang bentahin ni Inday Sara, ang pag-asa na dahil unang-una siya ay nasa tamang pag-iisip, siguro naman meron siyang magagawa para magkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan at maitaas ang antas na kabuhayan. Yan ang walang presyo, yan ang walang kapantay sa pera. Yung pag-asa na binibigay ni Inday Sara na magkaroon ng mas mabuting buhay sa bawat Pilipino. Di ba po? Kaya naman sigurado ko na ang mga bangag gagawa ng paraan para hindi makatakbo si Inday Sara o di naman kaya wag na magkaroon ng eleksyon. Siyempre, yung plano na hindi patakbuhin si Inday Sara, nakasalalay yan sa impeachment. Dahil ngayon pa lang, alam nilang mahirapan sila sa 16 votes. Ayan, nagsasalita na ang mga aso ng Malacanang na 14 ay po pwede na dahil yung 3 senador ay hindi naman pwede daw makaboto. Pero ako, naninindigan ako na maski makarating yan sa Korte Suprema, ay talagang hindi naman nila bibigyan ng go signal na 14 dahil malinaw na malinaw, 2/3 votes of all members of the Senate ang kinakailangan para makonvict at mapaalis ang isang impeachable officer. Kung ang proseso ay hindi pagpapasipa sa isang halal ng taong bayan, baka po pwede pa na pumayag ang Korte Suprema na ibaba to 14. Pero dahil ang sisipain nila, ang tsutsugin nila ay hinalal ng 32 million na wala pang ibang politiko na nakakuha ng ganyang kalaking suporta, sa tingin ko hindi papayag ang mga maestrado ng Korte Suprema. Pero alam niyo ba ho, sabi ng aking mga bubuit ha, yung mga baho ng mga justices ginagamit ngayon ng Malacanang para makuha ang boto ng mga justices. Sa ngayon, may isa palang justice silang nahanapan nila ng baho at ginagamit ito. Kaya huwag kayong magtataka kung yung mga dating mga Duterte na mga supporters sa Korte Suprema ay hindi boboto para kay Tatay Digong kasi nga hinanapan sila ng mga baho. At tao lang naman sila, no? Pero ako, pagdating dun sa boto na 16 to 14, tingin ko, kahit anong baho pa ang mahanap nila sa mga justices, hindi makukuha ng konsyensya ng mga justices na pumayag na 14 instead of 16. At huwag kayong mag-alala, mahirap pa rin makuha yung 16 na yan. Kasi 13 lang naman sila ngayon. Sino pang tatlo na kukunin nila? Ang sabi, mga bilyar daw. Pero ako naman, naniniwala ako, mahaba naman ang PC ng mga bilyar. 2 taon na lang naman yung Marcos na yan. So tingin ko pagtsatsagaan na nila yan. Hindi naman sila makukulong na walang piyansa gaya ng nangyari kay Marcoleta at saka kay Jinggoy. So sa tingin ko maninindigan na yan, lalaban na yan at hindi ibibigay ang kanilang 2 boto. Eh sino pa bang matitira dyan para makakuha sila ng 3 pang boto kung hindi naman ibibigay ang mga bilyars? No? Wala na akong naisip. Kasi yung natitira talaga, die hard na. O di ba? Si Amy Marcos, yung 2 Cayetano, o si Robin Padilla, di ba? Yan naman ang mga diehard na. Sino pa bang natitira dyan? Sino pa ba yung 8? Amy Marcos, di ba? Hindi naman makukuha yan. Sino pa ba? Yung 2 bilyar, sinabi ko na, no? Hindi, no? Tapos sino pa ba isa? Hindi ko na maalala isa. Pero mahirap po nila mabuo yung 16. Kaya siguro ang gagawin nila, ibababangan nila sa 14 na sa tingin ko naman, hindi sususugan ng Korte Suprema. Pero mga kaibigan, ang mensahe natin, ha? Minsan nga meron, kanina lang may kausap ako na parang tama daw nga yung posisyon ni VP Sara na wag manawagan na bumaba sa pwesto o tanggalin na sa pwesto si Bangag. Pero ang sabi ko, nung panahon ni Cory, matapos na magkaroon ng snap election at siya ay dinaya, nanawagan talaga si Cory Aquino na bumaba sa pwesto si Marcos. So ang nangyari ay sinuportahan ng taong bayan si Cory Aquino at ayun na nga. Dahil sa suporta ng taong bayan, lumabas ang sandatahang lakas ng Pilipinas na pinrotektahan ng taong bayan sa EDSA. Ang sabi kasi ng kausap ko kanina, hindi raw nanawagan si Cory, hindi totoo yan. Ang aking recollection at ako naman ay nasa college graduate na ako noong 1986, kakagraduate ko lang sa college, at talagang naalala ko na nawagan na bumaba sa pwesto si Marcos. Kasi yung mga naniniwala na wag manawagan si VP Sara kay Marcos na bumaba, ay nag-iisip na hindi raw ginawa ni Cory yun. Hindi eh. Kasi tayong mga mamamayan, alam natin, ibubuwis natin ang mga buhay natin kung alam natin kung sino mamumuno.
Eh bakit naman isusugal ang buhay natin kung hindi naman si Inday Sara mamumuno? So sa tingin ko, hindi na aspekto, wala nang issue ng kahihiyan yung ang magsasucceed kung siya'y mananawagan na bumaba si Marcos ay si VP Sara din. Kasi kaya naman hinalal siya as Vice President. Kasi nga kung hindi na kaya talaga ni Marcos na manmuno at hindi naman talaga niya kaya dahil siya ay palpak at siya ay adik, eh talagang si VP Sara ang binigyan ng mandato na magpatuloy. Kaya ako, parang hindi ako naniniwala na tama yung argumento na dahil makikinabang ay si VP Sara, wag dapat manawagan si VP Sara. Kinakailangan manawagan pa rin si VP Sara dahil ang tao magpapakamatay hindi lamang para kay Inday Sara, kundi dahil ang Inday Sara ay ang simbolo na kanilang pag-asa ng mas mabuting pamumuhay. Tama ba ako mali? Di ba? Magpapakamatay tayo kung hindi dahil kay Inday Sara, kung hindi dun sa pag-asa na makakaahon tayo sa ating mga kahirapan ngayon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang bukas, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.